Malaking tulong man sa mga working mother ang mas pinahabang maternity leave. May agam-agam naman sa bagong batas ang ilang mga employer. Dahil dito, posible raw mas paboran nila ang pag-hire ng mga manggagawang lalaki. Live mula sa Quezon City, may report si Mariz Umali. Mariz? Jessica, gusto raw malaman o makuha ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP ang pulso ng mga employer o ng mga kumpanya. Kaya nila isinagawa yung survey kaugnay nga dito sa magiging epekto ng extended maternity leave law. Pero sinabi na rin mismo ng ECOP na kakaunti lang naman daw yung mga respondents at hindi ito maituturing na talagang representasyon ng kabuuan ng lahat ng mga kumpanya sa buong bansa. Itinuturing na tagumpay para sa mga kababaihan ang bagong pirmang batas na nagpapalawig sa maternity leave ng mga kababaihan. Mula sa dating 60 days, 105 days ng maternity leave sa ilalim ng expanded maternity leave law. Pero ang batas ding ito ang nagbibigay ng agam-agam ngayon sa ilang employer. Sa isinagawang survey ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP, 68% ng 70 sumagot sa survey o halos 7 sa bawat 10 ang nagsabing maapektuhan ng bagong batas ang desisyon nilang kumuha ng kababaihan. Mako-compromise daw yung productivity ng company at syempre iniisip din nila yung cost implications in terms of the benefits. Sa kabilang banda, meron pa rin naman daw mga employer na nagsasabing di raw maaapektuhan ang kanilang desisyon sa pagpili ng babae. Women are more organized, more detail-oriented, and generally more reliable. Magkakaiba man ang pananaw ng ilang mga employers, sinisiguro ng Employers Confederation of the Philippines na susundin ang mga nakasaad sa expanded maternity leave law at isusulong ang pagkakapantay-pantay ng lahat ng mga empleyado at mga manggagawa. Kinakabahan tuloy ang ilang kababaihang naabutan naming nag-a-apply ng trabaho. Yung panganganak, hindi lang po buwan-buwan manganganak niya sa mga babae. Bihira na ngayon nagtatrabaho ng babae na maraming anak. So, ibig sabihin, yung babae, hindi palaging nag-leave naman. Unfair po kasi, paano kung sila po yung compatible sa skills na kailangan ng kumpanya? Hindi pa nga na-interview, isipin agad na hindi na pwede agad yung babae kasi nga mas mahaba nga pang maternity. Ang ilang kalalakihan job seeker din, nakikita raw na oportunidad ito. Malaking chances namin na makapasok kami. Madudoble na yung trabaho namin. Madudoble na yung oras. Dagdag overtime na naman kami. Paunang resulta pa lamang daw ang survey at hanggang March 30 pa naman daw ang survey. Jessica, si Labor Secretary Silvestre Rebello mismo ang nagsabi na hindi naman daw maapektuhan ng naturang batas yung employability o yung kumbaga kung makukuha ba ang babae o hindi sa mga trabaho. At sa darating na Mayo naman inaasahang mabubuo yung implementing rules and regulations na naturang batas, Jessica. Pero alam mo Maris, kahit wala itong survey na ito, parang predictable itong ganitong behavior o reaksyon ng mga employer. Kasi, para itong one step forward para sa mga kababaihan, 2 steps backward naman din. Kasi, maaga pa, tinutulan na nila itong expanded maternity leave na ito dahil sinasabi nila it will affect, lalo na yung mga factory, mga nasa manufacturing sector, it will affect daw yung productivity ng kanilang mga kumpanya. Tama Jessica, yun nga yung isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit sinabi o lumabas dun sa initial results of the survey na talagang maapektuhan yung kanilang decision in hiring women dahil mako-compromise yung productivity. Imagine, from 60 days to 105 days. So, more than a month yon. Tapos for solo parents, another 15 days. Tapos kung halimbawa, minabuti o pinili ng isang mother na magdagdag pa ng 30 days na additional leave, pwede rin ito ayon sa batas. Pero, kumbaga, hindi na siya babayaran o hindi na siya susweldohan dun sa additional 30 days na yun. Pero, napakahabang panahon ito. Kumbaga, kung ikaw yung nagtatrabaho, matagal na panahon kang mawawala, yun yung sinasabi ng mga employer.
it's an additional cost also for the company dahil kung halimbawa papalitan ka at yung papalit sa'yo ay hindi naman ganun kasanay, they will have to spend for the training of the replacement para dun sa mga taong yon. So ito yung talagang nagiging isa sa mga dahilan kung bakit sila magdadalawang isip daw sa pagkuha sa mga kababaihan. Pero meron din naman daw talagang mga sumagot na talagang there are parang kumbaga ang paniniwala nila talagang mga kababaihan mas masinsin, mas reliable, mas dependable, mas organized pagdating sa pagtatrabaho. So sa aspetong yon, hindi naman daw maapektuhan ang kanilang pagpili sa mga susunod nilang empleyado at hindi naman daw sila magdi-discriminate sa mga kababaihan. Jessica. Pero alam mo, pera pa rin yan, Marize. In the end, that's how employers decide, lalo na mga negosyante. No? Siyempre, pipiliin nila kung saan sila makakabawas ng production cost. Pagka itong expanded maternity leave, siyempre nakikita na nila additional cost yan sa kanila. So mabuti pa siguro ngayon pa lang, yung mga women's groups dyan, yung mga advocates for women, makaisip na siguro ng dagdag na proteksyon para sa mga manggagawang babae para hindi sila ma-discriminate as a result of this expanded maternity leave law. Yes, that's true, Jessica. Aside from the women's groups na mag-iisip ng mga karagdagang proteksyon para sa mga kababaihan pag oras na talagang napatupad or oras na na-implement na ito, ay mismong si Secretary Bello ang nagsasabi na sa implementing rules and regulations ay may mga protection na ilalagay dun sa batas para hindi naman ma-discriminate talaga yung mga kababaihan. And even ECOP, itong mismong organisasyon na ito o grupo ng mga kumpanya na sila na mismo ang naglabas ng survey na ito, yung sa initial results nga, at sila yung samahan ng mga employers, mismong sila ang nagsasabi na meron din naman silang mga feedback mechanism na kapag halimbawa may talagang magmalabis o mga abusong mga employer at talagang mapakita na merong discrimination na yung sinasagawa, ay pwede raw isumbong para they can act on these complaints, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.